Magandang gabi po sa inyong lahat. Wala na sigurong mas hihigit pa na paraan ng pagpapaintindi sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Ang pagnanais ni Jesus na maging kaisa ng mga tao. Ang ibig sabihin ni Jesus na gusto niya na ang kanyang sarili maging kaisa sa sarili ng bawat nananampalatayang tao. At ang kanyang ginamit na halimbawa nito ay ang pagkain. Dahil totoo nga naman, ang pagkain, the moment na ito ay kinakain ng tao, kung ano ang ating kinakain, nakikita sa ating katawan. Nagiging kaisa ang pagkain sa katawan ng tao na kumakain ito. Kapag mahilig ka sa mga karne, for example, mga taba-taba, mga liempo, wow. Anong mangyayari sa'yo? Maha-high blood ka. Ano yung gamot sa high blood? Di ba may gamot kayong iniinom? Yung nanay ko, ganun din po ang iniinom niya. Kaya buwan-buwan po ako bumibili ng kanyang gamot, high blood. Kapag tayo naman ay mahilig sa gulay, for example, gulay, nakikita sa ating katawan ang epekto ng gulay. Kumikinis ang balat, pumapayat, umaayos, umaaliwalas ang hitsura. Ibig sabihin, yung pagkain, nagiging bahagi ng ating katawan. At kung ano ang ating kinakain, nakikita sa ating pangangatawan. Kapag may nakita tayong isang taong mataba, ibig sabihin, malakas ito kumain. Ibig sabihin, talagang ganado itong kumain. Pag may nakita tayong tao na sobrang payat naman, anong ibig sabihin nito? Walang pagkain. Wala siyang makain. Para kay Jesus, ito ang isang paraan, epektibong paraan upang ipaintindi sa mga tao na ang pagnanais ng Diyos, gusto niya na maging kaparte ng ating katawan. At tayo rin maging kaparte ng katawan at buhay ni Jesus. Kaya nga sabi niya, ang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ay mananahan sa Kanya at Siya ay mananahan sa akin. Hindi ibig sabihin ni Jesus na gusto niya maging cannibal yung mga tao nung kanyang panahon. Hindi. Hindi. Para sa Kanya, kapag gusto natin na ang Diyos ay maging bahagi ng ating buhay, kakainin natin ang Diyos. Nagiging bahagi ng ating buhay na ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng Kanyang laman at dugo sa katawan ng tinapay at alak. At kung ano ang ating nakain, ano ang ating kinain, dapat sasalamin ito sa ating pangangatawan. Siguro iisipin ninyo, araw-araw, Father, akong tumatanggap ng banal na komunyon, bakit parang wala namang nagbabago sa akin? Araw-araw akong nagkukomunyon, araw-araw akong nagsisimba, bakit? Nahuhulog pa rin ako sa pagkakasala. Kung ang Diyos nasa sa akin na, bakit natutokso pa rin ako? Kung kasama ko na ang Diyos, kung nasa buhay ko na ang Diyos, nasa loob ng aking katawan ng Diyos, bakit hanggang ngayon nakakagawa pa rin ako ng kasalanan? Bakit nahuhulog pa rin ako sa pagkakasala? Now, hindi ibig sabihin na tumanggap ka ng banal na komunyon o tumatanggap ka lagi ng banal na komunyon na magiging Diyos ka na hindi ka na pwedeng magkasala. Hindi. Binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng sariling pag-iisip, sariling pagpili. Oo, tinatanggap natin siya, pero tayo pa rin ang pumipili. Susundin ko ba ang Diyos? O susundin ko pa rin ang aking mga kagustuhan na nagbibigay sa akin ng pansamantalang kaligayahan? Hindi tayo pinupuwersa ng Diyos.
Hindi tayo kinokontrol ng Diyos. Yun po dapat ang ating isipin. Sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, hindi tayo nakukontrol ng Diyos. Na kung ano ang gusto ng Diyos gawin sa atin, ipapagawa niya sa atin. Hindi. At the end of the day, tayo pa rin ang pipili. Now, sa ating pagtanggap ng komunyon, binibigyan tayo ng lakas. Tulad ng pagkain, nagbibigay ito ng lakas sa ating pangangatawan, pisikal na pangangatawan. Ang laman at dugo ni Jesus, nagbibigay din sa atin ng lakas sa ating espiritu. Lakas sa ating espiritu na labanan ang mga tukso na ating hinaharap. Nagbibigay ng lakas sa ating espiritu na gumawa ng mabuti. Yun nga lang, sabi ko nung una, desisyon pa rin natin yun. Conscious decision. Hindi siya panaginip lang, hindi siya yung parang lasing na walang kontrol sa kanyang sarili. Hindi. Conscious. Ibig sabihin, alam mo ang iyong ginagawa. Malakas ka sa paglaban sa tukso, alam mo ang iyong ginagawa, nalalabanan ko ang tukso na ito. Conscious ka sa iyong sarili na gusto mong gumawa ng mabuti, kaya gagawin mo ang isang mabuting bagay. Kaya nga po mga kapatid, ang magandang pagninilay sa atin na nandito ngayon, na araw-araw tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. Bahagi si Jesus ng ating pang-araw-araw na buhay. Papaano ba ito nakikita? Papaano ba si Jesus nakikita sa ating buhay araw-araw? Siguro yun po ang isang magandang pwede nating itanong at pagnilayan sa ating sarili. Araw-araw akong nagsisimba. Oo, hindi ibig sabihin na hindi na ako magkakasala. Pero, sa loob ba ng aking sarili, pinipilit ko ba na hindi na ako magkasala? Sa harap ng isang tukso, pinipili ko ba na hindi pagbigyan ito? Sa harap ng isang tukso, pinipili ko ba na wag gawin ito? Sa pang-araw-araw natin na buhay, nakikita ba ng ibang mga tao na tayo ay nagsisimba? Na tayo ay nagsisimba. Sa harapan ng ibang mga tao siguro, makasalanan tayo, pero nakikita ba nila ang epekto ng ating pagsisimba at pagtanggap ng banal na komunyon? May nakikita ba silang pagbabago sa ating sarili? Dahil kung wala tayong napapansin na pagbabago sa ating sarili, sa ating pagsisimba, sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, ibig sabihin lang, pinipili natin ang taliwas sa kagustuhan at kalooban ng Diyos.